Isang sundalo, umiibig sa babaeng handang mamatay para sa bayan. Pero isang araw, may nadiskubring sikreto. Ang babaeng mahal na mahal niya ay maaaring isang German spy. At kung totoo, siya mismo ang uutusang papatay sa kanya. Balikan natin ang kwento ng war thriller movie na Allied. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 1942. Isang lalaking nakaparachute ang bumagsak sa disyerto ng Morocco. Isa siyang elite na opisyal ng Canadian Intelligence. Tahimik, mapanuri, laging handa kahit pumatay kung kinakailangan. Isinakay siya sa isang kotse na puno ng armas, pera at mga peking dokumento. Pero may isang bagay na kakaiba, isang singsing pangkasal. Pagdating sa Casablanca, pumasok siya sa isang marangyang restaurant. Maraming German officers, maraming mata, maraming panganib, pero isa lang ang hinahanap niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Masayang tumakbo ang babae papunta sa kanya. Mahigpit ang yakap, matamis ang halik. Mga kaibigan, ang asawa ko, galing siya sa Paris. Ipinakilala siya ng babae bilang si Maurice. Lumabas silang magkasama, si Maurice at Christine Byrne. Hindi napapawi ang ngiti sa kanilang mga labi. Tila mag-asawang sabik na sabik sa isa't isa. Pero pagsakay sa kotse, biglang naging seryoso ang lahat. Max Vatan, pakilala ng lalaki sa tunay niyang pangalan. Marianne Beauséjour, sagot ng babae mula sa French Resistance. Sa loob ng 10 araw, kailangan nilang magpanggap bilang mag-asawa. Pero ang totoong misyon, patayin ang German ambassador. Pagdating nila sa apartment, nagsimula na ulit ang pagpapanggap. Nakabantay ang mga tsismosang kapitbahay. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Marianne. Binaliwala ito ni Max. Seryoso pa rin ang mukha. Ang party ay gaganapin sa loob ng 10 araw. Paano ang imbitasyon ko? Magsiset up ako ng meeting natin kay Mr. Hobart. Pagdating doon, ikaw na ang bahala. Matitiis mo ba ang 10 araw dito? Tanong ni Marianne. Nilibot ni Max ang apartment. Sa sofa na ako. Actually, sa bubong ka matutulog. Ganun ang mga lalaki dito sa Casablanca pagkatapos sumiping sa kanilang asawa. Sa rooftop, dinalaw ni Marianne si Max para lalong maniwala ang mga kapitbahay. Kapag may nakamasid, pabulong silang nag-uusap at nagtawanan. Magkwento ka tungkol sa buhay mo pagkatapos ng gera, biro ni Marianne. Pero halatang gusto niyang malaman. Ano bang plano mo, Max? Tumingin ang lalaki sa malayo. Hindi ko alam. Pero nang tumitig siya kay Marianne, siguro bibili ako ng ranch sa Medicine Hat. Unang beses siyang ngumiti at unang beses itong nakita ng babae. Doon nagsimula ang maliit na apoy na hindi nila inaamin pero pareho nilang naramdaman. Kinaumagahan, habang nagkakape sila sa merkado, napansin ni Max ang isang German officer. Kilala ko siya. Inimbestigahan niya ako dati. Sinundan ni Max ang German. Narinig niyang tumatawag ito sa pulis. Hindi na siya nagdalawang isip. Sinakal niya ito hanggang mamatay. Isiniksik ang tinapay sa bibig para magmukhang nabilaukan. Ganito magtrabaho si Max. Madilim, tahimik, mabilis. Kinagabihan, bumalik siya sa restaurant. Napakagaling ni Marianne. Kalmado, charming, perfect ang acting, at habang pinapanood niya ito, unti-unting natutunaw ang pader sa puso ni Max. Pero hindi ito dapat mangyari. Hindi dapat totoo ang kahit ano sa misyon. Pero sa gabing iyon, may isang bagay na nangyari na hindi na nila mababawi. Kinabukasan, habang nagbibihis sila. Salamat nga pala, sabi ni Guy Sangster. Bilin niya sa akin bago ako umalis ng London, sabi ni Max. Hindi maalis ang titig kay Marianne. Naaalala mo ba siya? Tinulungan mo siyang makalabas ng Dieppe noong 1941. Anong sabi niya tungkol sa akin? Maganda ka raw at magaling. Pero hindi natuwa si Marianne. Ang pagiging magaling sa ganitong trabaho, hindi maganda. May lungkot sa boses niya. Habang nagpa-practice ng pagbaril, nagtanong si Max tungkol sa misyon. Anong mayroon kay Mr. Hobart? Isa siyang high-ranking officer mula sa Cologne. Mahilig sa golf at sugal. Siya ang kinatawan ng ambassador. Paliwanag ni Marianne. Iniabot ni Max ang baril. 2 segundo, hamon nito. Hindi agad natanggal ni Marianne ang safety. Pero pagkatapos, asintado ang target. Binalik kay Max ang baril at nag-walkout. Pumasok sila sa opisina ni Mr. Hobart. Ito lang ang paraan para makakuha ng imbitasyon sa party. Maayos ang usapan sa una, pero tumaas ang tensyon nang niyaya si Max ng poker game. Mahilig din ako sa poker. Maglaro tayo. Ang mas mataas na card, panalo. Ano ang mapapanalunan? Tanong ni Marianne. Kung panalo siya, makakapunta siya sa poker game. Kung panalo ako, pupunta siya sa party. Kinabahan si Marianne. Sa baraha, nakasalalay ang misyon nila. Pero si Max, kalmadong nag-shuffle. Habang pinapanood, kinumpirma ni Mr. Hobart ang background ni Max o ng karakter nitong si Maurice Byrne. Nasa pagmimina siya, hindi ba? Phosphate? Oo, sagot ni Marianne.
Pumili ng baraha si Max. 6 of spades. Tapos si Mr. Hobart. Hindi ka makakapaglaro ng poker, sabi nito, at pinakita ang Jack of Diamond. Nagpanggap na nanghihinayang si Max. Tumayo na sila para umalis. Maraming salamat. Sandali, bahagi ng procedure para sa mga bagong imbitado, pigil ni Mr. Hobart. Naglabas ito ng papel at ballpen. Pakisulat ng chemical formula ng phosphate. Tinanggap ni Max ang ballpen. Sinusubok sila ng officer. Hindi mapakali si Marian. Tiningnan ni Mr. Hobart ang sinulat ni Max at tumango. Aasahan ko kayong dalawa bukas, nakangiting sabi ng officer. Naghanda na sila para sa party ng ambassador. Hindi sila makatulog kaya pumunta sila sa disyerto upang salubungin ang pagsikat ng araw. Ito na, ang gabing maaaring ikamatay nilang dalawa. Ramdaman ka ba? May tsansa ba tayong mabuhay? Tanong ni Marian. Nasa 60 to 40% ang tsansa natin. Natahimik si Marian, ramdam ang kawalan ng pag-asa. Tungkol sa medicine hat, sabi ng babae. Gusto kong makita yon. Nagkatitigan sila, malalim, puno ng takot at pagnanais. At sa sandaling iyon, hindi na nila kayang pigilan ang nararamdamang bawal. Hinalikan siya ni Max at doon, sa loob ng kotse, sa gitna ng bagyo sa disyerto, pinili nilang magtiwala sa isa't isa. Sa party, sumapit na ang oras. 8:34 p.m. Dumating ang ambassador. 8:35 p.m. Sumabog ang diversion. Tinumba nila ang mesa. Naghugot sila ng baril. Binaril agad ni Max ang ambassador na puno ng putukan ang buong party. Nang makalabas sila, hingal na hingal. Max, buhay tayo. Nakasurvive tayong dalawa. At doon sinabi ni Max ang nagbago ng lahat. Sumama ka sa akin sa London. Pakasalan mo ako. Sa wakas, isang misyon ang nagbunga ng pag-ibig. O iyon ang akala nila. Sa London, pumasok si Max sa base. Nakasuot na siya ng tunay na uniforme. Sinalubong siya ng kaibigang si George. May narinig akong sabi-sabi, in love ka raw. Ngumiti lang si Max at dumiretso sa opisina ng commanding officer niya, si Frank. Frank, may balita ka raw? Oo, Wing Commander. May balita ako tungkol kay Marian Beausejour. 3 linggo na akong naghihintay, reklamo ni Max. Sir, ang tawag mo sa akin, pagtatama ni Frank. Mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Pagkatapos i-check ng mabuti ng V-section ng dokumento, pinapayagan ng pumasok si Marian sa England. Napahawak si Max sa silya. Hindi mapigilan ang tuwa, pero may pahabol si Frank. Alam mong hindi tumatagal ang mga relasyon sa field natin. Ngumiti lang si Max. Imbitado ka sa kasal, sir. Sa kasal. Naroon nga si Frank at ang ibang katrabaho ni Max. Nagkakasiyahan ang lahat pero wala nang mas tatamis pa sa ngiti ng bagong kasal. Nag-toast ang ate ni Max na si Bridget. Para sa kapatid kong singlamig ng yelo, sa wakas, tinunaw ng pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Makalipas ang ilang buwan, hinihila ni Max ang kama ni Marian palabas ng binobombang ospital. Kasunod ang midwife. Sumisigaw si Marian. Sa kabila ng sakit, humarap ito kay Max. Max, ito ako. Ang totoong ako. Saksi ang Diyos. Hindi maintindihan ni Max ang sinasabi ng asawa. Hinawakan niya na lang ito ng mahigpit at doon, sa gitna ng takot, iyakan at pagsabog, isinilang ang bunga ng kanilang pag-ibig. Ikaw si Anna, napaluhang sabi ni Marian sa kanyang anak. Makalipas ang 1 taon, matatag at masaya ang tahanan nila sa Hampstead. Masyadong abala si Max sa pagiging wing commander. Si Marian naman, isa na siyang masayang may bahay at ang libangan niya ngayon, pagpipinta ng watercolor. Pagkatapos ng agahan, kumatok sila sa pintuan ng kapitbahay. Hello Mrs. Sinclair, bati ni Max sa matandang babae. Inabot nito si Anna. Siya ang nag-aalaga sa bata kapag umaalis ang mag-asawa. Hindi kami magtatagal, sabi ni Marian. Take your time, sagot ni Mrs. Sinclair, tuwang-tuwa sa bata. Kauuwi pa lang nila tumunog na ang telepono. Pinigilan ni Marian si Max. Kahit ngayon lang, wag mo munang sagutin. Pero hindi nakinig si Max. Sinagot niya ang telepono. Sige, papunta na ako. Tumingin siya sa asawa. Kailan ka babalik? Alam mong hindi ko iyan masasagot? Ano bang bagay iyan na napakahalaga? Pangungulit ni Marian. Kalayaan ng bayan mo, sagot ni Max. Ngumiti si Marian, naiintindihan ang sitwasyon. Sa base, may ibinalita si George. Gusto kang makita ng V-section. Bakit hindi sila ang tumawag sa akin? Alam mo naman ang V-section? Maraming hindi sinasabi. Alam kong darating ang araw na hahanapin kanila. Siguro ay dapat nakitang i-congratulate sa iyong magiging promotion, hula ni George. Bumaba si Max sa basement at pumasok sa isang silid. Naroon ang isang gwardya, si Frank, at isang lalaking hindi niya kilala. Maupo ka, Wing Commander. Sumunod si Max. Seryoso sa pagbabasa ang lalaki sa harap niya. Lumingon siya kay Frank.
Frank, kung anumang trabaho ito, hindi ko tatanggapin. Maayos na ako dito sa'yo. Max, hindi yan ang dahilan kung bakit ka namin pinatawag. Hindi madaling sabihin ito pero tinuloy ng lalaki ang sasabihin ni Frank. Naniniwala kaming isang German spy ang asawa mo. Tumawa si Max hindi makapaniwala. Sino ba itong lalaking ito? Ako ang tagahuli ng mga espiya at mas mataas ang posisyon ko sa'yo kaya tawagin mo akong sir. Makinig ka sa kanya, Max. Mas nakatataas siya sa atin. Bulong ni Frank. Tinuloy ng lalaki ang paliwanag. May naharang na mga mensahe ang V-section galing sa Northern London patungong Berlin. Hindi namin na-trace ang mismong address. Pero ang mga impormasyon ay tungkol sa mga activity natin sa France. Kumunot ang noo ni Max. Hindi gusto ang naririnig. At sa isang mensahe, tinawag na Fräulein ang agent. Ibig sabihin, isang babae. Okay, Frank, pwede bang mag-usap muna tayong dalawa? Pero tuloy-tuloy ang lalaki. Wing Commander Vatan, nagkukwento ka ba sa asawa mo tungkol sa trabaho? Matinding pagtitimpi ang ginagawa ni Max. Ang asawa ko ay si Marianne Beauséjour. Siya ang nanguna sa pinakamagaling na resistance sa Paris hanggang sa pinabayaan siya ng V-Circuit noong 1941. Nagkakilala kami sa Casablanca kung saan tinapos namin ang isang German ambassador. Hindi siya pinapansin ng lalaki, abala sa pagbuklat ng folder. Lumingon si Max kay Frank, tila humihingi ng saklolo. Siya ang ina ng aking anak. Ipinagbuntis niya ang anak ko, pagdidiin ni Max, iniharap ng lalaki ang isang papel. Kopya ito ng interrogation sa isang nahuling German officer. Ayon sa kanya, nahuli nila at pinatay si Marianne Beauséjour noong 1941. Pagkatapos, binigay nila ang katauhan niya sa isang German agent na kamukha ni Marianne. Dinala siya sa Casablanca at nadiskubre rin namin na ang pinatay niyong ambassador ay hindi gusto ni Hitler. Max, isa na itong operasyon. Malumanay na paliwanag ni Frank. Kung totoong spy si Marianne, hindi spy ang asawa ko. Kung isa siyang spy, kailangan natin siyang i-monitor ng 3 araw para mahanap ang handler niya at maubos ang grupo nila. Tumayo si Max. Sinipa ang silya sa galit at ibinalik ang papel. Sinabi ng V-section, itetest namin siya. Magpapadala ka ng peking mensahe. Kung lumabas iyon sa Berlin sa loob ng 3 araw, ibig sabihin, spy siya. Kung totoo nga, Max, ikaw mismo ang papatay sa kanya. Nalugmok ang mundo ni Max. Pero isa siyang sundalo. At isa pang masakit, kapag hindi ka sumunod, ikaw rin ang papatayin. Pag-uwi, nagbiro pa si Max. Good news, wala akong trabaho this weekend. Hindi alam ni Marian na katakdang sumabog ang buhay nilang dalawa. Matutulog na sila nang tumunog ang telepono. Hinawakan ni Marian ang kamay ni Max para pigilan. Pero pinilit ni Max sagutin ang tawag. Gaya ng napag-usapan, sinulat niya ang mensahe sa papel. Bakit ka naka-uniform? Tanong ni Marian kinabukasan. Kukuha lang ako ng whiskey sa base para sa party. The best na alak para sa mga bisita mo. Bago umalis, sinilip niya sa bintana ang kanyang mag-ina. Buong-buo na ang kanyang loob. Pumunta siya sa isang military hospital. Sa loob ng chapel, natagpuan niya ang isang lalaking naka-wheelchair, si Guy Sangster, isa sa mga nakakilala kay Marianne. Pero bigo siyang makakuha ng sagot. Wala na itong paningin. Tumalikod na si Max pero may huling payo si Guy. Si Delamere, naroon pa siya sa Dieppe. Turo nito sa huling taong makakasagot sa tanong ni Max. Sa base, kinausap niya si Adam, ang pilotong lilipad papuntang Dieppe ngayong gabi. May tauhan tayo sa Dieppe, si Paul Delamere. Kilala mo ba siya? Hindi, first time ko ito, sir. Halatang kabado ang piloto. Sinulat ni Max ang tanong sa likod ng larawan ni Marianne. Madali siyang makilala. Putol ang isang kamay. Madalas lasing. Ibigay mo ito sa kanya at sabihin kailangan mo ng sagot. Yes, sir. Tinapik ni Max ang balikat ng piloto. Pinapalakas ang loob. Sa party, punong-puno ng tao ang bahay nila. Nagsasayawan. Ni hindi ko kilala ang kalahati ng mga tao rito. Kumalat siguro ang imbitasyon, sabi ni Marianne. Biglang dumating si Frank. Seryoso ang mukha. Tila hindi pumunta para mag-party. Honey, ikuha mo siya ng pagkain, sabi ni Max. Lumabas ang dalawa. Hindi ka sumunod sa order. Una, pinuntahan mo si Guy Sangster. Frank, kung asawa mo ang nasa ganitong sitwasyon, magtitiwala ka ba sa V-section? Putol ni Max. Pero hindi pa tapos si Frank. Kanina lang, pinagbabaril ang sinasakyan ni Adam. Wala na siya dahil masyado siyang nagtagal sa paghihintay ng sagot mula sa isang lasing. Napailing si Max nang nabalita ang patay na si Adam. Galit na galit si Frank, pero biglang dumating si Marianne. Natigil ang usapan. Sumayaw ang mag-asawa. May masama bang ibinalita si Frank? May kasamahan na namang nawala. Tiningnan siyang mabuti ni Marianne. Tingin ko, may iba pang dahilan. May problema, pero hindi natin pwedeng pag-usapan, sagot ni Max. Naghahanap ng sagot si Marianne sa mga mata niya. Pero biglang naputol ang usapan. May nasusunog sa oven, sigaw ng isang babae. Umalis si Marianne para puntahan ito. Pumasok si Max sa loob ng bahay. Naabutan niyang nakikipag-usap ang asawa sa isang lalaki. Pero nang makita siyang papalapit,
umalis na ito. Sino yung kausap mo? Tanong ni Max. Si Mr. Lombard. Mag-aalahas. Binebentahan niya ako ng diamond brooch. Hindi mapakali si Max, bigla siyang lumabas. Saan ka pupunta? Pinigilan siya ni Marian. Pero tiningnan lang siya ni Max at sinundan ng lalaki. Hey! Nagbago ba ang isip ng asawa mo? Sa binebenta mong hikaw? Tanong ni Max. Hindi, brooch ang binebenta ko sa kanya. Inabutan sila ni Marian. Pinaalis na nito si Mr. Lombard. Napabuntong hininga si Max. Bigla silang nakarinig ng malalakas na pagsabog. Isang raid, isang paalala na hindi pa tapos ang digmaan. Tumakbo si Marian upang puntahan ang kanilang anak. Dumating si Frank. Tama na ang laro, Max, pakiusap ni Frank. Sa Lunes, malalaman na natin ang totoo. Pinanood ni Max ang langit hanggang sa napansin niya ang isang ilaw. Papunta sa direksyon nila, agad sinigawan niya ang mga tao na magtago habang tumatakbo siya papasok ng bahay. Sinalubong ang kanyang mag-ina at niyakap ng mahigpit. Kitang-kita sa bintana ang papalapit na umaapoy na eroplano. Napasigaw si Marian sa takot. Tinamaan ang bubong ng bahay. Bumagsak ang eroplano sa likod ng kanilang bahay. Mahigpit ang hawak ni Marian sa anak. Tumingala siya kay Max, nangingilid ang luha. Pagkatapos ng lahat, tahimik na ang bahay. Karga ni Max si Anna, balisa pa rin ang utak. Bumubulong ito sa anak. Magiging okay din ang lahat dahil hindi iyon totoo. Kinabukasan, naabutan ni Max ang mag-ina, naglalaro sa sala. Narinig ni Marian ang pagbaba niya. Halika, sumali ka sa amin. Pero nang makita ang asawa, hindi na siya nakaimik. Naka-uniforme na naman ito, hinalikan siya ni Max at walang imik na umalis. Pagdating sa base, gumawa ng matinding desisyon si Max. Kinuha niya ang isang eroplano at lumipad papuntang Dieppe. Pinuntahan niya si Paul Delamar, isang lalaking sinasabing nakakakilala kay Marian. Pero hindi naging madali ang lahat. Si Paul ay nakakulong dahil sa kalasingan. Pinasok ni Max ang kulungan. Binuhusan niya ito ng tubig para magising. Pasensya na, Mr. Delamar. Nagmamadali ako. Inilabas niya ang larawan. Ito ba si Marian Beauséjour? Oo, sabi nito habang kagigising lang. Siya yan, masayahin siya at mahilig magpinta ng watercolor. Gumaan ang loob ni Max. Pero may sinabi si Paul na sumira sa lahat. Magaling siyang tumugtog ng piano. Nung huli ko siyang nakita, tinugtog niya ang La Marseillaise sa harap ng mga German. Napatigil si Max. Hindi niya naalalang tumugtog ng piano ang asawa niya. Bago pa makaalis si Max sa kulungan, dumating ang isang grupo ng mga Germans. Napilitan silang lumaban. Si Max, dala ng matinding galit. Pinasabog ang tangke at pinatay ang lahat ng mga kalabang sundalo. Sumikat na ang araw sa London. Bumaba si Marian mula sa kwarto. Naabutan niyang nakaupo si Max, tahimik, malalim ang iniisip. Pinasok nila ang isang kainan. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong ni Marian. Dinala siya ni Max sa harap ng isang piano. Binuksan ito. Gusto kong tumugtog ka para sa akin. Ano? Bakit mo ako gustong patugtugin ng piano? Dahil mahal kita. Hinawakan ni Marian ang asawa. Ano bang sinasabi mo? Wala ka pang tulog, umuwi na tayo. Pero iniupo siya ni Max sa piano. Tinugtog ni Marian Beauséjour ang La Marseillaise sa isang cafe na puno ng mga German noong 1941. Tugtugin mo ito para sa akin. Pero tinakpan muli ng babae ang piano. Alam ko ang kwento na yan. Napakatapang niyang babae. Pag-amin niya. Tumutulo ang mga luha. Akala ko, hindi nila ako mahahanap dito. Tinakot nila ako. Papatayin nila si Anna. Patawad. Patawarin mo ako. At doon, sumabog ang lahat. Ikaw ba ang nagpadala ng mga mensahe? Galit na tanong ni Max. Lumuluhang umamin si Marian. Sinugod siya ni Max, pero niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Gusto kong malaman, totoo ba ito? Minahal mo ba talaga ako? Mahal kita, Max. Mahal kita mula pa sa Casablanca, sabi ni Marian. Niyakap ni Max ang umiiyak na asawa. Makinig ka, pupunta tayo sa Medicine Hat. Pero kailangan na nating umalis ngayon. Kailangan nating kunin si Anna. Binuksan ni Mrs. Sinclair ang pinto. Nabura ang ngiti nang makita si Max, nakatutok ang baril sa kanya. Ginamit mo ang anak ko bilang collateral. Bumagsak ang babae sa sahig. Siya pala ang handler ni Marian. Kinuha ni Max ang umiiyak na bata. Sunod niyang pinuntahan si Mr. Lombard, isa rin palang spy. Lumabas siya sa tindahan nito at nagmaneho patungo sa base, kasama ang asawa at anak. Puno ng determinasyon si Max, pero si Marian, hindi maitago ang kaba. Dumiretso sila sa field ng mga eroplano. Tinago ni Max ang baril pagdating sa checkpoint. Sinusubukan niyang paandarin ang eroplano. Ibinaba ni Marian ang anak sa upuan, binalot ng mabuti. Nakita niya ang mga paparating na sundalo. Humarang ang isang kotse sa harap ng eroplano. Napilitang bumaba si Max, kasabay ng paglabas ni Frank.
Tapos na, Max. Positive ang resulta ng blue dye. Pero alam mo na yon, hindi ba? Frank, hayaan mo akong magpaliwanag. Pinatay ko na lahat ang grupo niya. Max Vatan, sigaw ni Frank. Sa ngalan ni King George VI, sinesentensyahan kita ng pagtataksil para sa pagtulong sa isang German spy. Naririnig ni Marian ang pakiusap ni Max. Wala siyang choice, Frank. Pinagbantaan nila si Marian. Uubusin nila ang pamilya namin. Nababaliw ka na, Max. Isa siyang spy. Hindi kita hahayaang gawin ito, Frank. Nagawa ko na ang tungkulin ko, sigaw ni Max. Hinalikan ni Marian si Ana. Naguunahan ang mga luha. Inihanda ang sarili na lumabas sa kotse. Gawin mo ang kinakailangan, Max, para sa anak mo. Huwag mong itapon ang buhay mo, payo ni Frank. Biglang sumigaw si Marian. Max, puno ng sakit ang mga mata nito. Mahal kita. Nalilitong sumagot si Max. Mahal din kita. Alagaan mo siyang mabuti, bilin ni Marian bago tumalikod. Humakbang ito palayo at bago pa masundan ni Max, humandusay sa damuhan ang babaeng pinakamamahal niya. Tinapos ang sariling buhay para sa kaligtasan ng pamilya. Gumuho ang mundo ni Max. Sa likuran, naririnig niya si Frank na kinakausap ang ibang officer. Stand down! Tinapos ni Wing Commander Vatan ang espiya sa sarili niyang mga kamay. Iyan ang ire-report niyo. Natapos ang digmaan. Lumaki si Ana sa Medicine Hat kasama ang kanyang ama. Malayo sa gyera, malayo sa takot. Sa kanilang tahimik na bahay, nandoon ang isang sulat na iniwan ni Marian bago pumanaw. Para kay Max at sa alaala ko, si Marian Vatan, isang espiya, isang ina, isang babaeng nagmahal kahit bawal, isang babaeng piniling ialay ang buhay para sa anak at para sa pag-ibig. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.